sa ato daghan man tag na-receive, daghan man tag mga naapila na ng mga conferences. Importante jud kayo na i-apply ninyo ang inyong na-receive even sa ato atanan. Especially kanang ato ang training. And ayaw ninyo i-underestimate ang power of repetition or kanang balik-balik ganit ninyo madawat. Kaya nga naman, ang pagbalik-balik di ay gi-model po na ni Jesus Christ. So until dili nimo ma-apply, ibalik-balik yun din sa Ginoo sa tuwa. So naisa ka kuan, no, mo na akong i-share karon no kay say mapulaan na mo anong balik-balik ang pag-win souls and make disciples. Kapila na nato gibalik ang beatitudes. And kapila na pud ng mga conferences nato about discipleship, balik-balik. Kung tanawon ninyo ang mga message diya, balik-balik yun na diya, hantod sa dili ka mabungol, hantod yun dili nimo ma-apply. Aya pa jud na maging effective sa imong kinabuhi kung gi-apply na nimo. And kanang inyo ang mga ginapangapilan no sa conference, trainings nato. Magtingala mo na yung mga instances nga ibalik mo ni Lord. Why? Because wala pa man mo naka-apply. And karon na nga to ang atagan og emphasis ano man para masabtan ninyo unsa ka powerful ang repetition. Diri sa 2 Peter chapter 1 verse 12 to 15. Niya na din therefore, I will always remind you about all these things, even though you already know them, and they're standing firm in the truth you have been taught. Na siya diya. And it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. For our Lord Jesus Christ has shown me that I must soon leave this earthly life. So I will work hard to make sure you always remember these things after I am gone. So si Jesus Christ mismo, gimodel po niya ang pagbalik-balik. No, balik-balikon dyan niya sa mga disciple. And maybe sa inyo makita ninyo, usahay baya kung i-lead ko sa Holy Spirit nga ibalik na ko ang topic, like for example, topic about Father. No, ipabalik sa Holy Spirit pero na-share na ako na before previous nga mga Sunday service. Pabalik na po niya nga naman kay ako mo wrestle ko ibalik na po na ako ni Lord. Ano? Kung dili na ako ibalik, ginaplista mo nga unsa man ni siya, oy pastor wala na bay bag-o niyang ipa-share wala. So dili dapat ingon na inyong mindset kung naay gusto ipabalik si Lord. Gusto niya ipabalik na kay kanang imong ginasharean wa pa na nang apply. Simple na sa inyo kung naay gusto ipa-share si Lord, unya ipabalik na niya sa imo ayaw jud mo hesitate og balik nga naman kabalo si Lord sa situation sa inyong gisharean nga wa pa na kasabot. Nakuha ninyo? And kita dapat, nga dili nato i-please ang mga people, but i-please nato ang Ginoo. So, si Jesus mismo, grabe yun ang pagbalik niya, For example, diri sa Matthew 15, Matthew 13, kung tanawon niyo, Matthew 15, Matthew 13, ga-share si Jesus Christ diri about parable. Pag abot din ni sa Matthew 15:16, yan na siya, wa pa mo kasabot. Na Jesus Christ sa Matthew 15. Pero diri sa 16, sa Matthew 13, naunang 13, di ba? Dito giuna na ako dito sa taas, wala pa mo kasabot. Don't you understand yan? Na siya sa Matthew 15:16. Jesus asked. Tapos nangutana siya din sa Matthew 13:51, which is the previous verse before 15. Have you understood all these things? Na Jesus Christ. O sige ingon sa mga tao. Yes, nasabtan na namo. Pag abot na po sa 15, wala pa po kasabot. Yan na po si Jesu Cristo. No? Pero nitando. Oh, yes, para sa inyo Amen. Sige na mag-amen ba? Yes, pastor. Mag-amen. Pag tingalam pag human sa meeting, tingalam wala lagi kasabot. Tinangutan na po lagi din sa kanya. O sige, tando, diri. So, wala, dili juday na to expect nga nasabtan juday niya. Ako gi-comfort ko, ani. Kaya sa'yo makadiscourage ba? Kanang, maayo na natong share, pag i-share, tapos,
share naman ako ni ano, mura lagi wa sa iya, wa yun siya kasabot. Wa. Tapos mo ana po siya sin, i-share naman na ni Windel, wala din na minaw na. Ana siya dito. Naamagani na naglingkod sa tubangan nga na si Anjin. So, sabtan nato nga dili di ay tanan masabtan. Amen. Napa mo diya? So pag-abot din sa 52. Matthew 13:52. Jesus said to them, okay, nasabtan na ninyo na Jesus Christ. Therefore, every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like a head. Therefore, every scribe who has become a disciple of the kingdom of heaven is like a head of the household who brings out his treasure, things new and old. So, gingon din no nga, ikaw daw nga nakasabot, dili lang di ay kakutob sa nakasabot. Tama? Kailangan di ay nimo i-apply. Mao na si Jesus Christ, gusto niya ibalik-balik para masabtan nimo at the same time ma-apply. Dili di ta mo undang o balik-balik sa mga disciple, even sa inyong mga anak, hantod wala nila gi-apply ang imuhang ginasulti. Kay mo abot di ang panahon, like for example, nagyaw-yaw ka sa imong anak. Matingala mo, magyaw-yaw mo sa inyong anak, no? Wala na po ka nang hipos imong igdanan. Tapos, murag wala lang sa iya ha. Tapos sunod adlaw na sad, wala na po ka nagigos imong sigad. Balik-balik daw ka og sulti ana. Magtingala ka, moabot ng isa ka adlaw, nang hipos na siya. Nangipos na siya. Ngano man, makamatngon siya ba sa imong sigig balik-balik? Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Diba, makita ninyo ka ng mga kuwan nga, dili ka mangugas. Mura po kung struggle kay, for example, din sa among kauban, si Michelle, anak ko. Sultihan mo siya, ani. Tapos, opas. Para siya. Membro po sa opas. Kapag kuhanin mo, okay ni Sheila. Shell, dili na ako gusto, Shell, nga kung nakigisugdan, dili ni mo tiwason. Mag-reflect man kung na sa personality, moabot sang panahon, musugod lang kag-eskwela, muundang na pud ka. Magsugod lang gani ka dinhi sa imong trabaho sa balay. Puro ra ka sugod, dili ni mo tiwason, ma-burnout ka dinhi, moabot ang panahon, mananghid ka, mahawa na ka. Ngano man nagtapok ang imong trabaho. Unsay problema, wala nimo isugdan. Ay wala nimo gihuman ang imong kan. So, pagsulti na nimo karong adlaw, opas. Sunod na pong adlaw, balik na sad. Magreklamo siya sa kuha. Kana ko, ana siya sa kuha lang. Nakuha na akong Michelle ba? Kay, dili lagi ni siya mutuo. Ulpo akong kaspan. Ako nagluto diri. Ana ko nga lang. Mao gani na nga ni-apply na siya helper. Kay dili mo parehas og understanding. Kay kung parehas na sa imo dili na mo sulod din sa tuwa. That's why, sabton jud na nimo. Paliko na po di mo tudlo. Ngano man, dili mo parehas og level of understanding. Ana ko sa iya Kay pwede ko na mag-manager sa bangko. Pwede ko na magpastora na. Karon, ana ko siya. Ngano di ay, ang pastora makasabot? Mas dali makasabot na ang pastora na. Ana ko sa iya Di ba ikaw, makasabot na po ka? Ana ko sa iya Kapag may nag-aaway, tungod lang anang balik-balik. Mao to nga niabot ta ani nga preaching. Kay paras pod sa inyo nga dili di ta mo undang og balik-balik og remind sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong disciple, balik-balikon di ay na ninyo para moabot ang panahon masabtan na nila og ma-apply nila. Kuha ninyo? Ayaw jud mo og expect sa mga disciple nga magsigirag tando sabay-sabay ninyo sa inyo sa mission, sabay-sabay sa inyong life group. Magsigira na og kuan tando. Pero magtingala ka, itudlo na nimo nga dili mahimuon Tudlo na nimo mag-win souls, magtudlo nimo mag-forgive, magtudlo na ka og mo humble down. Balik na ko na nga to ang kuan, kana nga to ang mga training sa Beatitudes. Bago pa lang gani mercy, bago pa lang gani forgiveness, bago pa lang gani o kanang pure in heart. Balik ra gyapon. Ikaw ba mo? So dili gyud ay tamawad-an og kanang hope
nga magsigig balik-balik kay si Jesus Christ gibalik-balik pud niya ang iyang ipangsulti. Amen? Nay power ang repetition. Pag sige kag balik-balik, sige kag balik, maging part sa ilang system, then i-apply na nila. Sama sa inyong anak. Ang inyong kinananan din eh. Magugas mo. O, balik-balik po ko ani sa worship team. Text na ako na sila, may text ni si Kwan maybe. Ang mga kanan na po nila sa worship team, mga baso nila kipang bilin na sa giunsa man nila, mga on din sa balay. Bilin lang diha, murag na yung mga katabang kipang bilin. Yaw-yaw. O, siya po, yaw-yaw po sa inyo ha. O. So, balik-balik. O karon murag 2 weeks na, wala na yung nabilin na Kwan. So, praise God, no? Pasigig, balik-balik, wala na yung mga baso mabilin. Yung baso, balik-balik. Plato na sad siguro. Ay pare nga dili na may tabo. Ngano man, naadyo di ay mga ingon na, pag storya nimo tando lang laos dalunggan. Nada nature na to ingon na. Mao na kailangan jud nato balik-balikon. Amen. And kana now, padayon ta. So dapat ang scribe man god is knowledge. Tama. Ang mga scribe knowledgeable sa Bible, tama? Ang disciple are those who obey what they have learned. Muna niya na Jesus Christ, niya na siya, therefore, every scribe must become jud a disciple. Kailangan jud ka may mong disciple. So, every understanding ninyo sa conference, every understanding ninyo sa training, every understanding ninyo sa family meeting, paminaw sa mo diha, ay magstorya diha, no, kay magkwanta dari every understanding ninyo sa conference, sa meeting, Sunday service, pagtingala mo, dili yun na mo mabago kung dili niya apply. Muna niya na Jesus Christ, every scribe who has become a disciple. Ang disciple is nag-apply. Muna niya na siya go and make disciple. Wala niya gino diya, go and make scribe. Muna nga, ayaw po mag-appeal sa trainings nato nga puro ramo scribe. Knowledge lang ba? Kung dili, mga pilmo sa training, pilmo conference, mga pilmo meetings nato, and even kanang mga empowerments nato, para na mo i-apply. Wala man po mo i-apply kung wala mo na-learn. So, importante po mga pilmo conference. I-appeal po mo og training, ano man, unsa na lang ka, kung di ka mo appeal og training, unsa may mo apply? Wala na gani kay dibu-dibu sa balay. Wala kay basa-basa sa pulong. Wala na po gani ka kung maminaw mo sa Sunday service. Ang uban, naga-cellphone pa. Naga-Facebook. So, kana, inyong bantayanan, unsay naalagi dito, pero ang mga utok na nasa mga negosyo. Kasi na nagpaabot sa inyong mga negosyo, so dili na mo makafocus. So, unsa inyong i-apply, nga wa gani mo na himong scribe. Dapat nag-learn mo sa Bible para namoy ma-apply, become a disciple. Mao ganing gingon sa Bible, teaching them, itudlo sa para namo i-apply. Nakuha ninyo? And gingon diya sa Bible, James 1 verse 22. Sa gingon diya, but don't just listen to God's word. Mao yang ako gingon sa inyo Ayaw lang mo sigig paminaw. Pero wala niya gingon nga dili mo maminaw. Kailangan mo maminaw. Pero dili lang daw mo maminaw. O kasi yan yun diya, you must do what it says. Mahimo mong disciple. Connected gyapon siya dito sa previous verse sa Matthew 13:52. Nga ang scribe, mo na ang listen. Tama? Nasabtan ang pulong. Tapos, do what it says, mo na disciple. Ga-obey. Kuha ninyo? Sa naman ninyo? Ang kalahian sa scribe o disciple, ang scribe, they listen, they understood the word. Ang disciple, they understood the word, they listen, and they apply. Muna ang mga scribe, Pharisees, kutob lang sila, naka-understood sa scripture, pero wala gi-apply. So muna, kailangan mo ma-disciple niya na Jesus Christ. Ang disciple is nag-obey sa pulong sa Ginoo. Nasabtan ba ninyo? Ang kalahian sa scribe, kay don't just listen sa Sunday service, sa conference, sa meeting, sa family meeting, sa SOW, don't just listen but do it what it says niya na diya ang Bible. Amen? So, niya na siya, do what it says. Otherwise,
You are only fooling yourselves. Ibinuangan lang ni mo sarili kung magsigira kag paminaw. Nga wala kag apply sa pulong. Amen? Unang tawag na, buang-buang. Naminaw pero wala gi-apply. Those are foolish. Tama? Sabi ninyo, mga buang katong naara mental. Ili. Ang mga buang, tong mga tao nga naminaw sa pulong, apil og training, apil Sunday service, naminaw, family meeting, nagbasag word, pero wala niya gi-apply, tawag na buang. Napa mo diha? Ang Bible lang ningon. You're just fooling yourself. Gibinuangan na nimo imong sarili. And gingon sa Bible, those who hear the word and did not apply are like a foolish man who build their house on the sand. Klaro? So, yan na siya diri. Dili ta dapat, no? Ang ingon diri, dili ta dapat mo stop, no? Og preach, balik-balik, antod sa dili jud i-obey. Klaro? Same na sa inyong anak. Ayaw jud mo undang og yaw-yaw sa inyong anak. Ayaw jud mo undang og remind sa inyong anak hangtod sa ma-apply nila ang pulong sa Ginoo. Amen? Mao na kamo po nga mga anak, ayaw na magbungol-bungol. Paminaw mo sa inyong ginikanan, unsay ginastorya sa inyo ha, kay para na sa inyong kaayuhan. Pero magtingala mo, na yung mga anak nga gahi jud. Pero i-allow ni Lord og mga experience nga ready na ang anak ninyo nga maminaw na sad. Pero katong time nga gayaw-yaw ka, wala pa kay ngano man bata pa, gatutoy pa. So once nga moabot siya sa level nga i-allow ni Lord nga ma-open ang iyang heart para kana nga message nimo is i-apply niya. O niya karon ni undang ka og remind sa ilaha, nya ready na iyang heart. Mao na karon ang problema sa parents. Napulan na og sige yaw-yaw ba? Napulan na og sige og remind. O niya karon ready na ang iyang heart kay na problema siya. So ang may tabo ana sa imo ha, na fail ang imong nasugdan sa imong mga anak. Dili jud ta mag-undang og remind balik. Sama sa to magsige ra tagingon nga no, mag-win souls and make disciple, mabungol jud mo ani simbahan. Kailangan jud magkaroon mo victory over sin. Dili jud na tamuundang anak adi mo mangundang sa inyong bisyo. Manghawa na lang jud mo dinhi sa simbahan antod sa di mo muundang sa inyong bisyo. Amen? Tingala mo, na yung mga people nga dili na magpadayon nga man, mabungol man sila Sunday service. Ako may gigo, pastor. Ngigo ka, dili ko nangigo. Nag-remind lang ang Ginoo sa imo nga man, naiisa ka kwan, sa ka disciple. Sige siya sabay-sabay sa iyang pastor. Every time muwali daw yung pastor, mas kasa mo storya, born again nang iyang kinastorya. Napulaan na yun daw siya sa iyang pastor, gi-confront na iyang pastor, nga naman sige born again nang imong ginawali. Wala pa ba ka na born again? Yan na ang iyang pastor. Nga naman undang man ko. Yan na ang iyang pastor, ay tama yun di ay. Unless daw nga dili yun siya, mabag-o, di yun daw ka mundang. Amen? So ayaw undang sa inyong mga disapulan, to di mangundang og syabo, adi mangundang anang lang mga bisyo, no? Ang inyong mga anak, hantod dili magbago, di yun mo mangundang anak. Bana ninyo, di yun na undangan. Asawa ninyo, di po mangundang. So para patas, no? Oh, sige ka remind, pagdibo. Diligya po siya mga digo, adlaw-adlaw, di mo i-remind, pagdibo po. Dibo na lang ka, nabungol naman. Oh. Remind. Pag-remind jud mo, ana. Nung ikaw mo, pag Sunday service, pag sayo pod. Kung magsige mo kalit, pag sayo pod. Ana. Pag abot sa kwan, sayo na lang lagi ko. Saba na kay ka. Mana na po ka, oh. Oh, tingala ka, ana. So, again, don't just listen to God's word. You must do what He says. Otherwise, you are only fooling yourself. Kabalo ba mo si Jesus Christ? Ano na? Kabalo si Jesus Christ nga di taphaw rang jud ang gugma ni Peter. Sa ingon ni Jesus Christ, do you love me, Peter?
Dili baya bugo si Jesus Christ para dili siya kasabot. Di ba? Yan na siya. O, unsay basa ni? Basahon na to. John 21 verse 15 to 17. Tama? Jesus asked Simon, "Do you love me more than this?" "Yes, Lord." Yan na si Peter. Sunod. "You know that I love you. Then fill my lambs." Yan na si Jesus. Jesus told him again. Gi-repeat na po niya. "Do you love me?" Tapos na po si Peter, "Yes, Lord. You know I love you. Okay, take care of my sheep." Na po si Jesus Christ. Third time. "Do you love me?" Balik-balikon dyan eh. Balik-balikon dyan ni Jesus Christ. No? Kaya ka naman, kabalo man dyan siya nga dili pa kay sold out si Peter. Kuha ninyo? Simple na. Sa inyong mga anak, kung kabalo mo nga dili pa dyan siya in love kayo sa Ginoo, balik-balik dyan na ninyo. Amen? Balik-balik ninyo siya remind, matanamog sa'yo, mag-Sunday service ta karon. Balik-balik ninyo siya remind, pag-spend time sa Word. Balik-balik ninyo siya remind, i-apply ang Word. Balik-balik kung dyan na, nga naman, lahi ang level of maturity sa isa ka bata. Then, kung tanawan ninyo, si Jesus Christ, balik-balik po niya giingon, nga mamatay ko, on the third day, mabanhaw ko, di ba? May na siya. Nga naman, dili pa ready ang mga disciple nga masabtan ni. Kuha ninyo? For example, pag-abot din ni sa Mark 8, di ba? Mark 8:31, he would be killed but 3 days later, he would rise from the dead. Tama? Mark 8. Pag-abot sa Mark 9, he will be killed but 3 days later, he will rise from the dead. Balik na sad. Tama? Pag-abot sa Mark 10, they will mock him, spit on him, flog him with whip, and kill him. After 3 days, he will rise. Balik-balik ang message na yan. Ano man, wala pa yun masabtan di ang mga disciple. Kauban na ko Jesus Christ. Kuha ninyo? Even matay na si Jesus Christ, o baka sabot ang uban. So, dili yun di ay ta maka-expect nga dali ra kasabot ato mga disciple. Ano ka mo, no? Ayaw yun ninyo ikuan ba? Kanang, for example, balik-balik ang mga message ninyo. Ayaw yun. Pasahon na to. There is si Peter. Si Peter, oh. Wala yun siya nangayog kanang kuan, kanang apology kay sa pag-remind no sa iyang mga audience sa mga butang nga nahibaw-an na nila. Peter, tanawan ninyo. Bisayaon nato para kay Norbin pod no og sa mga uban nga dili pa makakuan sa English kita tanan. Mas ganahan magud mo og kuan dili lang si Norbin ganahan og Bisaya, kita man ang uban, tama? Sige, basahon nato. Tungod niini, kanunay akong magpahinumdum kaninyo, kanunay jud ta magpahinumdum. Amen? Niining mga butanga, bisan tuod nasayod na kamo. Niini og nakasukad na pag-ayo diha sa kamatuoran ngayong nadawat. Busa nagtuo ako nga maayo gayod nga dasigon ko kamo pinaagi sa pagpahinumdum. Balik-balik. Pahinumdumig balik na sad. Every time magkita mo, i-remind sila balik. Pahinumdum kaninyo, nining mga butanga, samtang buhi pa kamo. Amen? Mana mintras buhi pa kamo, pahinumdumi permanente yung anak. Hantod sa di yun sila maliwat sa Ginoo ug batasan, pahinumdumi permanente, bahala mo di anak mga bungol jud mo. Amen? Tingalaman mo, anak. Tingala mo, uy, nahinay na nila gi-apply inyo ang ginasulti. Kabantay mo. Ako ganong kumplito akong ngipon. Ngano man, kay ako ang mama, adlaw-adlaw mag-remind panutbras. Matulog na lang ka, pukawan ka, nagtutbras ka, bangon na po ka, ano man, sigog tutbras. Muna nga, kumplito akong ngipon, ngano man, kay nagsigig remind ang akong mama og toothbrush. Ora nga nakita na ako sa ka-powerful jud kayo ang pagbalik-balik og remind. Amen? So same po na sa inyo pagbalik-balik jud mo og remind. Hantod mintras mga buhi pa mo. Amen? Oh. Sige, pasahin ta.
Mintras buhi pa ko. Mintras buhi pa mo. Nasayod ako nga sa dili madugay, mubuya ako ining kay nabuhia, sumala sa gipatayag ka na ako sa akong Ginoong Hesus Kristo. Model jud niya si Jesus Christ, no? Busa, buhaton ko, kutob sa akong mahimo, aron inyong mahinumduman, kanunay kining mga butanga kung mamatay na ako. Kay kung mga wala ta, at least man lang, balik-balik mo sa inyong mga anak o remind. Appeal po na sa inyong mga disciple. Amen? Bahala mo kung mga bungol mo. Ano man, mabungol ka kung di ka mga apply. Pero, masink in na sa imong kasing-kasing, magtingala ka. Kung mga nangawala na yung mga ginikanan, ako, wala ako ang papa, ang mga katong giingon niya sa kuwa, para sa atong ako yan na akong papa nga. Katong nangawat og ka ng kwan ba? Nangawat og ka ng krudo, ako ang driver sa truck. Kawatan ko niya. Tapos, kwan ka nang ginakupit nilang ilahang kwan ba? Kanang allowance, ana, nga dapat naon ta na siya ibalik pa kay sobra man na siya, ibalik yun na nila, kinabalik ba? So, tingala ko, hurot, tapos, the same time, kawaton pa nila ang krudo, anak ba? So, kay ko, kaya nasakpan man ako, nagsumbong ang isa na ako kapinsan nga ginapakuyog na ako, nga ginabaligya ang krudo. Okay ko, init akong ulo, giyaw-yaw ko. O sana akong papa, Dil, ano siya? Nga nung musuko, man kagingunana si mong driver. Lahi mong utok, na siya sa kuwa. Mau ganin ang apply nag-driver sa imo ha. Kay dili mo parehas. Magnegosyante po na. Kung palihas mo utok. Ano ko tinuod ay no, lahi jud ay og kwan. Mao to nga maski lahi mo mga level din he. Sabtan ta mo. Kay lahi jud og level ninyong understanding. Magsigira mo gimen parehas ra jud mo nagimen. Amen. Moana mo tanan. Pero magdaog mo sa application. Ha? Maski adlaw-adlaw ta magkuyog din eh. Maski unsa pa nang inyong kwan, kauban mo tanan sa mission, kauban mo tanan, lahi jud tanan ng level of maturity sa isa ka tao. Amen? Magdaog na sa application dili sa tando ninyo. So, si Paul, say permanente i-remind ni Paul, good news. Kani dapat ang dili ninyo mawala dapat sa inyong baba ang pag-remind sa mga tao sa good news. Sama ni Paul. Sa iyang gina-remind, let me now remind you, dear brothers and sisters. 1 Corinthians 15 verse 1 to 5. Of the good news. Ako tamong i-remind balik sa good news. Nga, akong ki-preach sa inyo before. So ato pa, i-remind na po niya, na share na niya, balik na sa niya. You welcome it then and you're still transformed in it. So, makapa-strong jud ay ang good news nga foundation, tama? Kung kasabtan nimo ang good news, mas malig-on ka. It is this good news that saves. Okay, see. It is this good news that saves you if you continue to believe the message I told you, unless, of course, you believe something that was never true in this first place. I pass on to you what was most important, what had also been passed on to me. Unsa ning good news? Christ died for our sins, just as the scripture said. He was buried, he was raised. And the third day, just as the scripture said, he was seen by Peter and then by the 12. So, kita, dili jud dapat mawala na kining good news sa atong baba. Nga si Jesucristo namatay para sa kapasayloon sa atong mga sala. Tama? Siya nalubong para ikaw pod mamatay na pod ka sa imong sala. Tama? Sa imong pagkasasala nga nature. Then, nabanhaw si Jesucristo para mabanhaw pod nimo ang patay nga espiritu ug maliwat ta og batasan sa Ginoo. Kanang tulo nga mensahe, di jud daw na mawala dapat sa toa. Si Paul balik-balik niyang good news. Pa ninyo? Mao na no, sama sa inyo no? Dano kay sa tong pasanay ni idol sa ko before nga. Balik-balik lagi ang mensahe ninyo sa patay.
Unsa din yung mensahe sa patay? Good news. Para dawat sila ni Kristo. Tama? Pwede nag-share ka karong gabi nag-share ka gospel, ug malahi naman po ni abot. Unya ni undang ka kay familiar na kayo, balik-balik lagi nang gina-share nila nga dawaton si Jesucristo. Unya wala pa di kasabot, kabalo ba mo? Ay na ko nasabtan ang message sa salvation. Pila pa ko kaapilan og life group. Balik-balik kong apil kay Pastor Roy before, di na ako masabtan. Dito na ako nasabtan ang good news dito sa Buhangin. Katong time nga nag-apil kong life group kay Pastor Rochelle. So, dili jud ay assurance nga magsige kag apil-apil na maski kada gabi ikaw maminaw anang mensahe sa patay kung dili mo dapat maging familiar. Muna nga, balik-balik yun ninyong gospel. Nga naman, kaya ang goal na to di ang mga believers, at least man lang, makainulsol sila silang sala, madawat nila si Kristo, then they will be forgiven. At the same time, masave sila silang sin. Kuha na to, ma-resurrect, ma-born again sila, kay gidawat nila si Kristo, then mag-start ang newness sa ilang life. Pero kung ikaw mismo, familiar na mo, kay gusto nimo i-impress ang ubang tao, lahiun ninyong message kada gabi sa patay, kay gusto nimo lagi, lahi na po ang imong message na po sa patay, you're pleasing people, not God. Kuha ninyo. So, importante jud kaayo na masabtan na ninyo ba nga, ayaw jud mo ka-familiar. Amen? Kay kung ang imuhang goal is to please people through your preaching, your work is the dead work. Diba? Na-share naman nato na ang dead work and a good work. Tama? Ang dead work are those work done to please people, not God. Sabi ni mo, okay na yung mong i-share, kaya nag-share man po ka, nag-share ka gospel, pero pag share din mo gospel is to please people, not God, dead work lang kaya po ni mong gihimo. Amen? Sige, padahin na. So, pag-abot sa gospel, di dapat mo mapamiliarize. Sama tong akong gingon sa inyo. Balik-balik lagi mong born again nga message. Wapo man ka na born again. Oh. So, same gyapon na sa to Paano niyo? Sige. Si Timothy and Titus. Second Timothy chapter 2 verse 14. Remind everyone about these things, and command them in God's presence to stop fighting over words. Such arguments are useless and they can ruin those who hear them. So, para saan si Timothy and Titus, nag-remind sila, especially sa mga leaders, disciple nga, ayaw dyan mo sige glalis anang pulong. Kanang magsige mo debate ba, mahin anang pulong. No? Ako daghangod kayo mo kuan, pero dili kay ko nagapatol. Ano nga naman, maski explainan na nimong mga makipagdebate sa imo dili man i-reveal ni Lord sa ila, nga naman, i-reveal raman ni Lord sa mga humble and babe. Niya na siya sa Bible, I will hide all these truths sa mga prideful. So kung ikanang imo ang kaistorya, prideful na siya, niya, taas kay ang tanaw sa iyang sarili, unsa man ang imong expectation, maski sharean ni mo na siya og truth, dili yun na siya ma-reveal nga naman, sa mga babes raman niya i-share. Useless imo ang time mo na niya na sila Paul and sila Timothy na ayaw mo pakiglalis balik-balik ko na ko, ayaw mo pakiglalis siya. Pag-abot na po diri kay Titus, remind the believers also to submit to the government. Always remind, balik-balik nga kita di ta supak sa gobyerno, imperfect man na nga to ang presidente, ang mga naadiha, di ta mo supak. Ang uban, di yun mo tuujod. O nang uban, manghawa din Ano man, gusto man yun, ugkwan. Sila maghari, di bala mo. Di gani mo kadaog sa konsihal sa barangay. Mas hawd, pamnuon mo sa presidente.
Yung ngayon ana ba nga point pa nga mura ganig mas bright pa kaaning to ang nga to ang presidente o gatong mga senator. Ikaw na lang ka muling ko dia nga senator kay maski konsyal di gani ka daw unsa na lang ka senator. Mas bright pa mong Robin Padilla. Nung kik-away pa mo social media, maya na. No, dili jud nato na nature nga mga anak sa Ginoo ang magsupak-supak ana nila diha. I-pray ninyo nga kung unsa man ang ibutang ni Lord diha nga makasubmit mo. The same time, i-bless sila, Lord, hatagi ko ni sila wisdom kay ikaw may naghimo aning mga tawhana. Kanay mong prayer. Kung ano nyo? They should be obedient, always ready to do what is good. They must not slander anyone. Mana? Remind always nga dili mo magsigi o panglibak. Must avoid quarreling, avoid ninyong away. Instead, they should be gentle and show true humility to everyone. Mao ni reminder po ni Titus. John, diri kay John. Yan na siya diri. Dear friends, sa 1 John chapter 7, the 2 verse 7. I am writing a new commandment for you. I am not writing a new commandment for you. Ano siya? Rather, it is an old one. Dugay na niya kung maginasulti sa inyo You had from the very beginning, this old commandment to love one another is the same message you heard before. Balik-balik din nga to ang vision sa church. Nga, to restore family. Kamusta naman kakaron? Pipila lang sa inyo ang gadi group din ni. Nakita na ako. Pipila lang yun sa inyo ang discipleship. Pipila lang sa inyo ang do sa Great Commission. Kamusta naman ng uban? Wala pa mo kasabot? Sige lang, magbalik-balik yapon may og remind sa inyo Muna akong asawa na siya, paki-remind sila. Tama-tama ang imong gisiingon sa kuha. Reminder always ang ato ang topic karon. Amen. So kamo po, magsige na magtando. Lagi magkuan ako, mahimo na akong I need to love my wife, I need to love my relatives, akong mga anak, akong ilab po ng mga silingan na maka-malid na ko sila sa Ginoo. Yes, lagi ako. Kanusa? Mo na pangutanan nasad. Kanusa? Kina-learn naman po na ni mo ron. Oh, kanusa? Dili nasad? Sa Sunday service nasad. Na-remind na po ta. So, dili yun ta mo undang og remind. Kamu pod, kung nakadungog na mo, ayaw na yung paghahian yung makasing-kasing. Nga naman, para malahi na po nga topic ang ipashare ni Lord sa tua. Amen? Napa mo diha? Kung ganigingon ako sa mga bana, pwede ba ka na mag-pour out na pod mo sa amuha? Ayaw na pod na sige ninyong away pod, bi? Kana na pod, maglibog na mo asa inyo itanom ang inyong mga blessing ba? Anang asa na ninyo itanom ang inyong mga panalangin? Pwede ka na lang mentor pod usahay ka nang ipakuan dili jud kay tag 2 ka tuig, 3 ka tuig, 5 ka tuig, for away ra gyapon. So sige lang. Wala pod minangundang og remind gyapon. Forgive, humble down. Ang sinugdanan sa away ani kamong duha jud na dili jud nimo pasul balik-balik gyapon ta na. Kabalo ba mo? Nay sa ka disciple si Hanshin ni Hawa before ngano man kabalo naman ko sa imong isulti te. Ngano balik-balik ako saba, wala man nimo gi-apply. Mo na kabalo nako sa imong isulti, wali din ako mo pa-counsel sa imo. Mo na dili na akong pa-counsel nga naman. Balik-balik mo imong isulti, di ba nimo i-apply? Mo na nga balik-balik kon yung kag istorya. Dili mo dapat maging familiar. Kung makadungog mo balik, pasabot wa pa kag-apply. Amen? Napa mo diha? So 1 John 2 verse 7, dili yun nyo ang mag-reach out, tama? From the start pa lang sa toa, nagsugod ani nga church. Matthew 28, 18, 19 na yun permanente to 20 ang ato ang balik-balik sa inyo Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Tapos, teaching them na to obey everything
that Jesus dili po ta mawala kung naataan na nga mga key verse. Kung dili pa yun na ma-fulfill sa matag usa sa inyo balik-balikon yun nato na. Mas kinik-share, balik ko na po nato beatitudes. Balik-balikon na po nato na hantod sa ma-apply. Didungan na sa tang uban, mo-adbante ang uban dili pa. So makarelate na mo sa mga mamanaw nga magsigig balik-balik. Mga anak, daw si Jen, balik-balik ba yung mama Jen? No? Ana jud. So, nga naman ang valuable ang repetition. Number 1, some people might be hearing the message for the first time. Pwede man good nga first time pa lang niya nadunggan. Tama. Mao na nga kailangan nimo siya balikon. Kay abi nimo nakadungog nag-born again na siya, wala pa di ay. So pero ang kauban nimo nakadungog. Pero na may bago. Wa pa kadungog born again. Mao na sa church, balik-balik jud ta mo siya og gospel. Ano man, naman may VIP nga wala jud ka kasabot pa sa to ang kuan sa bread breaking. Tama? Mao na nga ipa-receive jud na nimo og i-explain nimo nga si Jesus Christ ang namatay, nalubong ug namanhaw para sa ato. Tama? Kadua, nganong kailangan ko magbalik-balik? Children grow and understand things better as they get older. Pwede nga pag-share nimo karon sa Matthew 28:18 and 19-20, ang iya pa lang nasabtan is pagpakamatay ni Jesus Christ sa cross. Wala pa sa iyang maturity ang mo reach out. So pag niabot na siya og 1 year, nibalik na ka sa Matthew 28, nasabtan na niya nga naman, nag-mature naman ang children. Sabtan ninyo? Magtingala mo, example, mga bata, kung itana ni mo karon, di siya mukaon. Pero later on, pag mature na niya, mukaon na, nga naman, nag-mature naman yung ipon. Pero tong gamay pa siya, dili siya mukaon sa og mga nailasa nga uban, nga naman, kay gatas ra iyang sabtan. Pero pagkaonan ni mo adobo, dili sa, nga naman, di pa kaya sa iyahang taste buds. Tama? Pero, pag mature na sa bata, pag introduce ni mo balik sa adobo, mukaon na nga naman, nag-mature naman siya. Same sa to ang mga disciple. Pag share ni mo karon sa isa ka message, dili pa niya masabtan karon. Pero next year or 5 months from now, hinay-hinay, i-share ni mo balik, masabtan na niya. Napoy uban, ikatulo, life experiences can give new meaning to familiar words. Pasabot, mas dali niya ma-apply katong word nga ginabalik-balik nimo kung naagian niya ang problema. For example, 'di ba ang mga anak nato disod pa na sila pasabton. Kaya wa pa man sila ka-experience ana nga imo ang ginastorya. Pero the moment na naka-experience na sila, na down sila or na sila gi-go through, dali sila kasabot. So dili di ito mungundang og share sa ila nga naman tungod sa ilang maturity, tungod sa first time pa ni nakadungog, og ang ikatulo tungod sa ilang experience, makakonect tayon sila o makarelate sila sa imong gi-share. Kuha ninyo? Like for example, ma-share ta nga mawala ka sa abode kung dili ka mag-forgive. Tapos, mana ka nga, dili kay forgive sa Ginoo kung dili ka mo forgive. Tapos, dili ma-answer imong prayer kung di ka mo forgive. Dili man jud. Balik na sa encounter, seminar about forgiveness, unsa pa ng mga kwan, dili pa jud. Pero pag abot karon sa sakit ana. Magtingala ka, dali na lang ka maka-forgive kay ngano man na-realize nimo nga ang isa day ka cause nga nung kasakit ka is because na unforgiveness sa imuhang kasing-kasing. Magdali na lang siya maka-forgive karon kay na-experience na niya ang cause ng unforgiveness. Nakuha ninyo? Kung pwede, pasayloon ni mo tanan ni mo silingan ba? Apil tanan din sa church. Apil yun tanan. Kinsa pa, murag kulangan ka og pasayloon. Pati iring ninyo diha, tanan, mapasaylo nimo kung na kay sakit.
kana ganing nana kay kwan gina-go through. Samot po ng kwan, for example, wala kay breakthrough. Kung na kay breakthrough, okay ra sa imo Pero kung wala kay breakthrough, tingala na ka na, mas, di ba gakuan tawag prayer. Prayer na dili matubag ang imong prayer. Kung naisin, bagora na dito sa toang kwan, sa toang na ay prayer nga with faith, matubag. Kaduha na ay prayer nga nakaisin, walay tubag. Pero easy lang ka, nasulti na ni, nakuha na ni mo dito, natawat na ni mo dito, kira. Pero pag abot o ka ng nakay bayranan, grabe ay mo ang kuan, ka ng go through, magtingala ka, mat-check tanan ni mong heart. Check daw akong heart, Lord. Nabay sin? Check daw ang nabakoy faith or nakoy doubt sa imo, Lord. Mana ka. So, magtingala ka, mas the more ni mo ma-apply ka to magipang balik-balik nga message, kaya na naman kay sa situation nga kailangan ni mo ma-apply. Amen? So, powerful jud kayo kung balik-balik ninyo. Mao na nga, unsa man po inyong balikon po nga paminawon, kung dili mo magbasa pod, dili mo mapilog training. Kung kanina, gihimo na po nato atong training, ayaw ninyo isisihon. Gulan lang, di ang mga to. Sus na lang jud ninyo. Maulaw ta kay Ati Kuko, gibaha na gani siya ha? Mangita pa og kanang pamaagi, nagpayong pa gani, mangita og pamaagi nga mag-jeep. Kamo gipangatagan na mog sakyanan, gipangatagan na mog motor. Ngano lagi ko man trabaho mo, magbukot man lagi mog plastic lagi og mangita mo og pamaagi og silupin para makaadto mo didto. It's about valuing kanang ato ang training. Ayaw ninyo i-underestimate. Unsa inyo i-apply kung dili ninyo i-value ang training. Amen? Naba mo diha? So, kuano? Pwede ra ko ta mag-online. Kapila na ako nabaliko na po sa inyo. Pwede ra ko ta mag-online? Lahi, kung naamo dito, personally ba, fresh inyo madawat? Di ba? Kung naamo dito? Kaysa kung nag-online ra mo, wala pa mo'y cam. Oh, wala. To ara dito, nang hukas plato, kasabot, naghukad na dito. Asa ang impartation, ana? Wala ra yun, no? Wa pa gani knowledge, kaya nga no man, dali ra ka ma-distract diya sa online. And ako tamong i-remind, walay training nga dali. Tanang training lisod, no? Mga football player, lingkod-lingkod lang kasi lalong sa punuan. Unsa may mamatunan? Di ba? Dito juga sa init. Sisipa niya, dagan niya. Mga na jud ka, tama. Rigid ang training. Kailangan jud og rigid na training. Layulo. Di ba na mag-champion ng mga gymnast na to? Gold medalist kung dili sila hard ang ilang training. Ila Pacquiao. Di na sila pwede nga mag-champion sa boxing kung dili hard ang training. Same sa atuwa. Mao na nga kailangan jud ta no balik-balikon jud nato ng training at the same time kamo po mag-pay the price pod mo. Kay ang uban nag-pay the price, kami po nag-pay the price. Pwede ra gud namo na iset ang training ani nga balay. Kay igo na lang nimo gawas diha. Fair ta tanan kay apil pod mi gina-train ni Lord. Amen. Dito ta. Akaw ta dito. Amen. Gusto man ka ninyo ma-train, gusto man mo mag-grow, then you pay the price. Napa mo diya? So nga nung magbalik-balik pa ta sa prayer na to. Sige dito, mag-enta ni. Atong prayer sa Colossians 1 verse 9 to 10. Prayer na to that together now we may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in the manner worthy of the Lord. Alam mo, kwanta ba? Kanang obey jud ta sa iya. Kay, di ba, ang pulong man sa Ginoo, it is the written nature ni Lord. Once nga na-receive nimo ang pulong sa Ginoo, na-understand nimo, o gi-apply nimo, diha mag-manifest ang nature niya sa imuha. But once nga na-understand lang na nimo, wala nimo gi-apply, kutob ra sa knowledge ang nature ni Lord. Amen?
Mo gani gingon sa Bible nga the word of God is like a double-edged sword. Nga mo pierce siya sa imong joint, marrows and bones, joints and marrows and spirit and soul. Dili na siya mag-manifest sa imong bones, sa imong lawas, even sa imong soul, kung dili ka willfully i-apply. Wala pod kay ma-apply kung wa ka mapaminawon. Kung dili ka maminaw, wala kay ma-apply. That's why kita mismo dapat willing jud ka maminaw and mo apply. Mo nagingon niya, basahon na natong verse. So we have not stopped praying for you since we first heard about you. We ask God to give you complete knowledge of His will, yes, knowledge of His will, and to give you spiritual wisdom and understanding. Knowledge, wisdom, understanding, tama? Then, the way you live, application na ni, will honor and please, will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. So, ang desire jud, ang prayer jud nato sa matag usa, of course, magkaroon tag knowledge, then wisdom, understanding, para kita, manginabuhi ta, nga maka-honor sa Ginoo, ikalipay sa Ginoo, ang ato ang kinabuhi. Then, kita mismo makaproduce ta og fruit, no? As we grow and learn to know God better and better. Bisayaon na to. Nagampo gayud kami kanunay alang kaninyo. Mao dapat ni ang inyong pag-ampo pod sa matag usa kaninyo, especially yung mga disciples. Sukad sa pagkasayod namo inini. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug kahibalo nagihatag sa iyang espiritu aron makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo og makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. So application, knowledge, padulong siya sa application. Dili lang jud puro knowledge. Pero before ka makahimo og makapahimuot kaniya, dapat masabtan nimo yang pulong. So unsaon nimo pagkasabot sa pulong, wala ka Sunday service. Wala pa ka din sa training, wala pa ka gabasa sa yang pulong, di pa ka mubasa sa tong maminaw sa tong Spotify, wala po ka sa training, unsaon nimo pagkabalo og kanang kaalam bahin sa Ginoo. Og unsaon nimo pagbuhat og makapahimuot kaniya nga wala man po ka kahibalo, unsay makahipahimuot kaniya. Oh, wa po kay basa-basa, wa po kay pinaminaw. Oh. Then, yes siya. Magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanang mga maayong buhat ug magdungag ang inyong kinaibalo may tungod sa Dios. So the more ka gadu, the more nimo masabtan ng Ginoo, the more ka gadu sa ikalipay niya og pinagi sa imong paghimo og ikalipay sa Ginoo, mas the more nimo masabtan kinsa jud ang Ginoo. Amen? Now, so ayaw mo ka-give up og remind always sa inyong mga disciple. Ka-remind permi sa data. Pag-report pud mo. Kay even sa amoa, balik-balik po mag-remind sa amoa ang inyong mga data. Life group ninyo, balik-balik ni may ingon nga pag-D-group mo. Nga naman, wala mo'y ma-produce nga disciple kung di mong pag-D-group. Moingon na po mi sa inyo ha, i-meet inyong mga leader. Nga naman, kailangan man pod mo pod. Oh. Pipila lang ang nagamit sa ilang mga disciple. No? Kasang uban. Pag early mo sa atong Sunday service, late ra gyapon. Isa ba? Ang atong RW nga delegates, hapit na. Wala gyapon daw nag-send. Ingon ni Pastor Kem. Pila pa may nakasend na? Wala pa? 5 ang nag-send. Unsa man pwede mong isend nga wa gani kay D-group no? So
So kung wala pa D-group ang inyong leader, tabangan ninyo. Kamo kung namo ipa-D-group, di sabay mo sa inyong leader. Magwan mo, mag-D-group mo. Ngano man, wala jud mo wala tayong ma-restore nga pamilya kung dili jud mo mag-D-group. Mao jud na ako masulti sa inyo ha. Kung mag-agad lang tag Sunday service, wala, kamukha ra na diha. Yes, naman tayo mga VIP diha, pero saan man na ninyo kung dili ninyo sila i-meet? Dapat mo hatag jud mo og time nga i-meet sila. Amen? Share na ninyo born again, sama sa gihimo nila Pastor Arnel. Oh. Mo nang dali na lang kay makashare si Pastor Arnel nga naman, ginapa-share naman po nato na siya dito sa RCY, Pag-asa. Muna nga kamo nga wala yung mga mission usay, magsabay mo sa mo ah. Ano man, para makashare mo dito dali na lang po na ninyo. 'Di ba Pastor Arnel, no? Pastor akong tawag kay. Brad, 'di ba? Dali nimo masabtan kung balik-balik. Pero paminawon mo din share kag born again din. Oh, anana. Pero pag abot na ipa-share na nako sila, pa-share na ako tong uban. Maningkamot sila sabton. Ngano man, wa sila ma-impart kung dili nila maging part sa ilang kinabuhi. Maningkamot sila, antod sa dali na lang nila ma-apply, ngano man, nabalik-balik naman sa ilang. No? So, dili ninyo kawad-an kanang inyo ang balik-balik nga kuyog sa RCY Pag-asa and sa mga missions. Then sa inyo ang mga D-group, no? Ayaw jud mo ka ng kwan. Ayaw jud mo ka ng undang hantod sa di jud na mga restore ang mga pamilya sa mga people nga gina-connect sa inyo ha. Amen? Pray down. May question? Heavenly Father, salamat kayo sa imong pulong. Thank you for reminding us, Father, na importante jud ay nga balik-baliko namo ang mga gusto nimo ipa-share sa mo nga wa pa mi kasabot ug wa pa mi naka-apply. I pray, Father, for maturity sa matag usa. Na tanan namong nasabtan, tanan namong nadawat is ma-apply namo and maikalipay nimo Ginoo sa amo ang ginahimo. Salamat Amahan sa imong pulong karong gabi una. Itanom, Father, kini nga seed nga mo nadawat sa mayong luna sa mong kasing-kasing para makabear ni fruit Ginoo sa mong kinabuhi ug sa mga people around us. Mabulahan pod. Thank you kaayo, Father. And ikaw ang mahimaya sa tanan namo nga ginahimo Ginoo. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen and amen.